Well, kaswabe, sa pagkakaalam natin, sa mga na-reviews natin ng Lotus, isa itong small car, two-door siya, combustion engine, tapos basic lang yung comfort na naukuha, pero hindi talaga mawawala ang sheer driving experience dahil sobrang sharp nito and very precise ang kanyang handling. Well, ang kasama lang naman natin ngayon is the 2026 Lotus Emeya. This one is a full electric super 5-door. Iba ang kanyang intentions and objective. Ginawa nila ito para makipagsabayan ang Porsche Taycan and even the Tesla Model S, kaswabe. Sabi nilang gano'n, hindi naman pwedeng umasa lang tayo sa mga sports cars. Ang transition kasi dapat meron ka ng electric vehicle. So yung Eletre and even etong Emeya, kaswabe, wala siyang kinalaman sa other variants ng Lotus, which is the Elise, Exige, and yung isa sa pinaka-favorite natin, which is the Evora GT. So, ito nga pala, ang unit price niya, kaswabe, nasa 9 million pesos. So, on this video, kaswabe, daanan natin lahat kung ano ang mga nakakabaliw na detalye nito, features, then after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang kanyang super driving experience. Kaswabe, let's begin. Well, first of all, kaswabe, ipakilala ko muna sa inyo ang kanyang body style. It is a full-size 5-door. Very powerful ito eh. Yung dimension niya, naikumpara ko to sa aking Chevy Camaro. Pinagtabi ko sila sa parking and very significant kasi ang haba nito ay 14 inches more. Pagdating naman sa width niya, kalaparan, 4 inches. Sa height, mas mataas rin siya ng 4 inches. Doon naman sa wheelbase, sobra. Significant talaga, 10 inches. Makikita mo, dito sa front fascia niya, straight from enemy aircraft. As I remember, meron akong nilalaro dati na Galaga sa mga family computer. Parang one of the characters siya doon. Yung ilaw nga pala nito, kaswabe, naka-dual L-shape tayo, serves as the LED DRL. Pero pag pinindot natin yung key fob, which is very unique, triangular yung key fob nito akala mo laruan lang siya. Meron siyang mga dancing motion lights dyan na sobrang unique yung style niya. Yung mga turn markers, dito lumalabas yan, sequential siya, tapos yung main headlamps natin, meron itong intake ng air passage for its aero efficiency, kaswabe. Siyempre, inaalagaan natin dito yung downforce and even yung lower center of gravity niya para maganda yung paghataw nito. The ground clearance niya, I think mga nasa bandang 5 inches ito, kaswabe, and you have active grille shutters na cauliflower yung style niya. So depending sa speed na tinatahak natin, para syempre mas ma-reduce niya yung drag, mas palong-palo pag mabilis na yung driving experience natin yung paghataw. And syempre ito, the Lotus emblem, we don't have engine dito, meron ka lang konting cargo liters para dito sa fruit natin. Tapos na tayo sa harap, lipat naman tayo sa kanyang side profile. So dito naman sa kanyang wheels and tires natin na setup, naka-staggered fitment tayo, kaswabe, because we have 265, 35, and R22s. Doon naman ay 305, meaning to say, mas makapal siya and mas planted dahil ang pagkakaalam ko rear-wheel drive ito, but the Emeya R, all-wheel drive naman yun with dual motors, kaswabe. Michelin Pilot Sport EV. Ang akala mo yung style ng rims natin coming from the V6 and V8 na mga combustion engine na supercars, pero nagkakamali ka because electric vehicle ito. Wala tayong center cap na na-cover dito, at ang kakaiba sa kanya, very aggressive yung style ng mga spokes. Meron kang brake calipers na Lotus na nakalagay dito. I don't know kung naka-Brembos ba to, wala lang nakalagay, kaswabe. And the iconic color, the green and yellow, then cross-drilled yung mga rotors natin, and I think nasa 15 inches to. So pag umangat tayo, naka two-tone body color tayo, syempre. A-pillars natin is black, even the roof, power folding yung mirrors natin. Marami tayong set ng cameras dito. Okay, merong camera dito, camera dyan, tapos meron kang shuttle lines dito, flash mounted yung mga door handles natin para mas maging aero efficient ito. So dito naman sa kanyang rear body, meron kang malaking air passage dito. Yan, di ba? It helps. Syempre sa mga cornering natin. And meron kang active diffusers sa ilalim. Alam mo ang malupit dyan, pag pinindot mo yung key fob, ito ang mangyayari sa kanyang mga lighting effect. Oh, di ba? Napaka nabitin eh. Pero ito, umaangat yan. Meron tayong active rear wing spoiler that helps para maging planted ito. Tsaka syempre, yung downforce niya. Ang lapad-lapad, so pag binuksan natin, you have 507 liters of cargo space. Super flat nito. Hindi lang natin nailagay ang Rico Suave plate natin, pero okay lang yan.
Meron kang cover dyan, press this para bumaba yung trunk natin. And this time around naman, pag-usapan natin ang kanyang powertrain. Ang hirap nung umiilaw siya talaga. Mamaya ilaw na naman yan. So basically kaswabe, tatlo ang kanyang trim level. Meron tayong base entry, ito naman yung mid-spec, and the MAR is the high performance. So parehas sila kaswabe, 102 kWh battery, dual motor yung isa, single motor ito. This makes 600 plus horsepower and nasa 710 Newton meter of torque. Yung isa naman nasa 900 plus horsepower and 980 Newton meter of torque. Alam ko yung inilaunch, ang EMEA, yun yung nakita ko. Meron siyang digital na side mirror eh. Ito, basic yung mga side mirrors natin, power folding lang. Ngayon kaswabe, pagdating naman sa kanyang 0 to 100 dash, pwede pa rin ito dahil nasa 4.1 seconds siya. Yung isa naman ay 2.7 seconds. Ang advantage lang nito dahil mas mahaba ang pwede natin ibiyahe. Aabot raw siya on paper ng nasa 600 plus kilometers, pero yung high performance one, because it consumes more power, nasa 480 kilometers lang, and mated lang ito syempre ng single speed transmission. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Moving sa ating driver cockpit, mga kaswabe, pagpasensyahan nyo na dahil nag-park lang ako sa shop natin. Dahil limited lang yung mileage na pwede kong ilagay rito, wala ako sa aking nakagawian na filming location. Kaya very challenging, tapos umuulan pa. Pagpasok mo rito, super advanced talaga siya. Yung tipong pag nakita mo ito, pipicturan mo talaga siya at gusto mong i-flex sa mga kaibigan mo na sobrang high-tech niya, sobrang special, out of this world yung mukha siyang concept car sa totoo lang. Lalong-lalo na unahin natin yung multi-layered niya na front dashboard. Meron kang strong ambient light. Even kahit sobrang liwanag kaswabe, tirik na tirik ang araw, kitang-kita mo yung ambient lights natin with many selection kung ano ang kulay na gusto mo. It depends on your mood syempre. Tapos meron kang dalawang tiny monitors dito na para sa front passenger and even syempre sa ating gauge cluster dito sa harap. Pero yung sa front passenger, touchscreen yan. Kaya mong isara yung door panel natin sa pamamagitan doon. Hindi ko lang talaga nakalikot lahat pero meron siyang indication ng time and even kung anong araw ka umupo sa isang Lotus Emea. Alam ko marami pang pwedeng makita dyan Out of this world yung design niya. Ngayon, yung mga audio system natin, cutting edge technology ang itsura niya. Mag-iingat ka lang kasi parang naano ko. Hindi ko alam kung anong tawag doon Kasi pag nagkamali ka at bubuksan mo yung door panel natin, wag dito kaswabe. Yung kuko mo pwedeng gumasgas dito, meron ka lang pipindutin na electric switch to open, pero don't worry, meron naman itong sensor. Automatically, pag walang nakaharang doon, or even tao, kahit ikaw, magbubukas siya ng fully open. Pero pag may object doon, wag ka rin mag-alala dahil hindi naman siya totodo kaswabe. In case lang nag 0%, meron ka naman manual switch dito para mabuksan natin both driver and front passenger. At ito pa ang maganda niyan. Ang cost
cost ng audio system natin, nasa milyones na to. Dahil ba naman, by Dolby Atmos ang marireceive mong experience sa ating sound system. At maraming selection yan. Alam ko, 3 yan eh. Basta andito lahat ng information sa ating infotainment system. Ang kakaiba pa rito, yung panoramic glass roof natin, frosted siya or frozen. Hindi ko lang makita yung switch, pero this one can be transparent. Okay, pag gusto mong mas pumasok yung liwanag dito, meron ka lang somewhere sa infotainment, pero wala kasing switch akong makita talaga rito eh. Hindi ko lang natanong, kinulang lang tayo sa oras, pero eto, this one can be adjusted kaswabe. Yung center console natin, naka-carbon fiber ka. Okay, ano ba naman yan? Carbon fiber. Yung platform ng gear selection natin, and even yung lock and unlock, tapos yung hazard. Ang disappointment lang rito, meron siyang 2 toggle switch, both left and right. Ang akala ko, you can change the drive mode dito. Yun pala, para sa AC ito. Okay, yung blower fan strength ng adjustment for the passenger. Tapos dito, syempre, para sa driver yan, kaswabe. Hindi lang dyan nagtatapos, kasi yung housing din ng mga switches natin for Windows, naka-carbon fiber ka, doon din sa kabila. Then, you have a unique style of pedals kasi meron siyang combination ng aluminum and rubber. Okay, para mas pinatindi yung advanced feature ng ating EMEA. Ngayon, pag gusto mong magpapogi, kaswabe, saktong-sakto yan. Dahil pag inangat mo yung vanity mirrors natin, meron siyang vanity lights. Pero square yung LED natin dito. Okay, sakop na sakop ang ating kagwapuhan. Warm lights ang ginamit nila. And yung seatbelt natin, syempre, colorway ito ng Lotus. Ang yabang nito pag nag-selfie ka. Pag-usapan naman natin yung mga upuan ngayon. Semi-bucket seats tayo pero perfect para dito sa ating automobile kaswabe. Kompleto ito with ventilation and warm seats ito. Meron tayong massage and even gravity seats ito. Ang daming pwedeng adjustment na gawin. Very strong yung capacity ng massage nito. Very sharp yung mga ball joints niya. Talagang rorolyo sa likod natin. Ang daming selection niyan, pero ang paborito ko rito kasi yung hard massage talaga. Sa lahat ng mga massage, ito yung pinaka-satisfying for me. Totoo yan. Kasi madiin talaga pag minasahe ka. Ang sarap, lalong-lalo na kanina, bago lang ako pumunta dito sa shop, talaga naman kahit traffic, binibigyan ka niya ng ginhawa habang bumabiyahe tayo. Tapos na-discover ko sa kakakalikot ko rito, meron tayong leg bolsters extension dito. Mas pinadagdag yung ginhawa. Bukod sa minamasahe ka, yung sitting position natin dito or yung posture, mas ginagawa niyang perfect para mas nakakapag-relax pa rin tayo. Kumbaga, good vibes pa rin while driving. Lahat na ng special, inilagay talaga nila rito. Ang malupit dyan, meron tayong 15 inches command monitor system, which is ala video graphics na talaga eh. Ang ganda ng detalye niya. Yung EMEA pwede mong pakialaman, iikot-ikot natin because meron siyang 3D effect. Then, pag tinap mo kaswabe, nandyan lahat ng mga controls natin, the door panel, yung door ng charging natin, even yung trunk, lock and unlock. Tapos, meron kang isang malaking solar panel na EMEA kasi kulay dilaw di ba? Lotus pa rin yung nakikita natin dyan. Nag-a-adapt ang kanyang ground height through your drive modes. Ang nakakatuwa niyan kasi, syempre, pag eco, yung tawag nila rito yung range. It gives you more range kasi syempre yung consume ng power okay lang. Meron tayong tour which is the normal, then yung sport as in literal sports talaga. Pag nag-drive modes tayo ng sports or sa lahat, nakikita mo yung airflow, okay, yung aerodynamics. Pero again, pag sport yung pinili mo, magta-tighten yung mga side bolsters natin, which is very pleasurable pag naramdaman mo kasi parang meron sa yung mayakap habang nagmamaneho ka ng high performance na electrified. Meron siyang 2 klaseng ground height kasi yun, naging low na. So gumagana lahat ng mga mechanical components natin, yung active grille shutters doon. Tapos sa kanyang low na ground height, meron pang pinaka-lowest. Yun talaga for perfect distribution ng speed and quickness. Talagang yung downforce sobrang diin yan. And I think baka yung spoiler natin aangat na yan para ma-push down talaga when it comes to aerodynamics, yung drag coefficient, downforce through cornering. So lahat yung nagbabago. Ang ganda ng technology niya. Yun lang ang masasabi ko kaswabe. Pero nagda-drive talaga ako rito, normally yung tour lang. Tapos yung regen braking ko is level 1 lang kasi medyo nakakahilo talaga. Mas nasanay ako ng ganon. Okay? Meron pa naman tayong 40%. Lastly kaswabe, as the driver being professional, ang feeling lang. Meron tayong egg shape dito na 3-spoke ba to? Medyo nakakalito, kakaiba ang kanyang style. And I like it. The Lotus emblem is color black. Tapos yung mga paddle
shifters natin, drive modes, and regen nga. Tapos ito, medyo nakaka-confuse lang ng konti pero up and down lang naman ang pinakatrabaho niya. And meron pa palang left and right. So, ayun, ngayon ko lang nalinaw kaswabe. Pero ang ganda, semi-flat bottom ito na egg shape din. Meron kang piano black na marker sa pinaka-upper portion ng ating steering wheel. Ngayon, na-discuss na natin ang lahat ng nasa harap kaswabe. Punta naman tayo sa ating VIP seating. Alam mo, nasa backseat tayo kaswabe pero ang ganda picturean dito sa pinaka-sentro eh. Medyo nakaslanting lang yung parking natin, that's why medyo pababa rito. Pero syempre, kung normal yan, hindi ganito ang posisyon natin. Ngayon, eto yan, business class ang meron dito sa backseat natin. You have monitor dito sa baba. So lahat pwede mong i-adjust, even yung upuan sa harap. Paano yun pag nagda-drive do? Biglain mo siya na i-adjust mo pa forward, di nahirapan yung nandito. Pero meron siyang selection na pwede mong pakialaman eh. Tapos may massage ka rito, and even yung climate control natin, quick access, pag walang nakaupo doon, pwede mong kontrolin yung automobile pag gusto mong mag-power off siya after 10 minutes or never. Tapos yung brightness ng monitor, pwede mong pakialaman, yung sound system natin, you can switch kung gusto mong source, stage, spatial, ganun babasahin yun. Meron kang LED light dito, you have grab handle, tapos yun rin, yung switch dito, wala naman super dramatic dahil normal lahat. Yung window pwede natin ibaba. Meron kang speaker, integrated na vents dito. Syempre, yung seatbelt natin, pare-parehas sila, identical sa lahat ng corners. Tapos meron kang yan, center storage here. Doon rin, hindi ko na-discuss, meron kang center storage, being an armrest. Maganda yung comfort ng mga upuan natin. And sa gitna naman, meron kang extra storage na pwedeng ibaba dito. Yan. Hindi nga lang siya tumatagos doon sa pinaka rear cargo space natin. And I think, ayun, pwede mong i-adjust yung pinaka headrest pala dito. Cup holders, available, meron kang dalawa, then strip of ambient lights. Wala nga lang seat pocket dito, pero ang ganda, ang special nung hulma ng seat natin. So this time around naman, nais ko sa yung ipakita ang ating drive impressions. Kaswabe, let's fire this up and I'm behind the wheel of the Emeya S. Medyo puyat lang tayo ng konti kaswabe kasi kung hindi nyo natatanong, kagabi yung nagkaroon tayo ng review. Super late na yon. I think nasa alas 2 na ng madaling araw. Ang nakakatakot lang is traffic pabalik ngayon. Nasa NLEX ako nagda-drive kasi dito lang natin pwedeng idiretso talaga yung Emeya para maramdaman natin ng proper kasi pag sa loob lang ng Manila natin i-drive, baka wala akong energy nito at mabuboring talaga ako. Ngayon, ang isang term na magagamit ko rito ay mega. Talagang hindi basic comfort ang ibinigay sa atin dito. Mega comfort, lalong-lalo na sa kinaupuan ko. Baon na baon ako dito para akong merong sariling kwarto. Meron akong wheels, ang ganda ng pwesto ng mga legs ko. I think yung seats natin, gravity seats. Tapos super strong kaswabe ng massage functionalities niya. Marami kang option and ang tatalas ng mga ballpoints nito. Hindi siya pang lola at lolo na massage. Kasi yung iba na nararanasan natin, ganun lang yung ibinibigay niya na pressure. Pero ito, talagang pang-relaxing siya. Hard yung massage ng kanyang level. I like holding the steering wheel. Egg shape ang porte niya. Mukha siyang straight from enemy aircraft kasi kakaiba eh, aggressive yung style, unorthodox siya, tapos yung mga multifunction switches natin, akala mo stealth bomber pag tinitingnan ko, with the paddle shifters dito sa likod. So sa right side is the drive mode and sa left side naman is the regen. Napakaganda ng response niya. I think this one kaswabe, it is lying 600, 700 na segment. It feels more than that. It feels nasa 800 horsepower and magwa 1,000 Newton meter of torque. Emeya S lang to. Emeya R yung sinasabi kong digits pero ganun pa rin siya eh. Effortless. Medyo pisilin mo lang yung paa mo sa throttle pedal natin and you can overtake everyone. You can say goodbye or bye-bye, see you tomorrow. Ang bilis niya kaswabe. Yun yung nakakabilib sa kanya. And ngayon lang ako nakita ng ambient lights na kahit even maliwanag kaswabe, talagang kitang-kita mo siya. Very relaxing yung posture natin. And tingnan mo to, pag
Nakakagulat talaga, as in hindi siya OA, yun talaga yung mararamdaman natin. And I'm doing this on touring mode pa lang na drive mode kaswabe. What's amazing about this, lalong-lalo na pag inilagay natin to sa sport, talagang merong magbabago even sa kinauupuan natin. Pero dinidiscuss natin ngayon is ine-enjoy ko muna yung touring mode natin. Hindi ko lang nahanap kaswabe kung paano i-adjust yung frosted natin na panoramic glass roof. Nagiging transparent ito. Hindi ko lang makita yung pinaka-configurations niya. Even kahit hindi ito yung mga Lotus na nadadrive natin, which is very lightweight, and even mga small car, 2-door, with high revving na makina. Alam mo, head turner pa rin. Even pagpunta mo rito sa interior, nalalayo siya against other automobile. Na-drive na rin naman natin yung mga Taycan Model S, pero ito, it serves, meron siyang different energy and different vibes. Siguro dahil sa seatbelt natin, kakaiba, and even dito sa monitor natin, na meron kang EMEA solar panel na kulay dilaw, yung gauge cluster natin na super slim, like a little monitor katulad doon sa passenger, which is may mga indication ka pa rin doon na pwedeng pakialaman pag passenger ka. Hindi siya nagdamot, so kanya-kanyang preference lang. Some other, bawal yan, merong privacy dito lang, like the Ferraris. Pero ito, hindi na nga ako halos tumitingin sa gauge cluster ko kasi we have an ultimate heads-up display kaswabe, which is very strong. Pwede mong adjust yung brightness and even yung pinaka-direction niya. Kung overtake ka, alam mo, overdrive ang ibibigay niya sa'yo na kapangyarihan, and sobrang lakas ng stopping power niya. Nakita nyo naman, yung brake calipers natin, ang lalaki with a cross-drilled na mga rotor disc, yung blending yun yung nagbigay ng proper niya na stopping power para dito sa ultimate 5-door hatchback natin na electrified. Eto na. May proper driveway na tayo para makapag-sports mode. And take note kaswabe, nagbabago rin yung ground clearance natin depending sa drive mode. So mas nag-sport tayo ngayon, nag-tighten yung bolsters natin ng upuan para mas in place talaga tayo. Tapos kulang na lang lakas ng loob. At pwede na tayong umaksyon. Sa mga hindi nakakaalam, the best sports car na handling and very precise na naranasan natin is from the Evora GT next to the 911 Turbo. Para sa akin yun talaga yun. Kung ano yung iniisip mo, yun yung kakayahan na kayang gawin ng sasakyan. Nasa over 100 lang ako, pero I think possible pa naman. Di naman tayo mahuhuli ng ganito. Wala sobrang higpit lang ngayon. We have to follow the rules. Pero sobrang engaging niya kaswabe, as in effortless, wala kang marinig na wind noise, pero yung warp speed and even the G-force, talagang mararamdaman mo siya. Sulit na sulit ang araw natin. Adrenaline pumping up. Grabe. Umabot tayo ng over 100 kilometers pero super bored ang ating Emeya. Ganda yung steering wheel weight, balancing, tapos alam mo yon, this is quick and very powerful, pero ang nararanasan natin, akala mo naka-limousine ka. Pag may mga bumps and rough roads, kayang-kaya niyang i-soak down ng magiging komportable pa rin yung driver and even yung VIP passenger natin. Ang sarap pumwesto kaya dun sa likod, wala lang magdadrive para sa akin wala lang high revving na mga combustion engine, pero syempre electric car, electric GT, sobrang komportable. RFID yon. So lagyan ko naman kayo ng POV na nasa around 100 kilometers tayo, pero tingnan nyo to. Pag tinapakan natin ang throttle pedal, 1, 2, 3, iba yung burst niya. Oh my God! Talaga, oh my God. Mapapababay ka talaga yun. Goodbye world. Andun yung pagkaliksi niya pa rin talaga. Nimble siya kahit full size. Sarap i-drive. Pisik-pisik lang tayo. Siyempre
kailangan aware pa rin tayo and focus while driving. Whoop! Tumatalon. Yung ay, naku naman. Yan, deceleration. Then isang apak lang in 3, 2, 1. Oh my god. Unconsciously oh my god talaga ako, no? Sarap i-drive. Yan, heading back to Manila.